Sa ginawa nilang pag-atake, mabilis na na-counter ni Shinaya sina Mafuyu at Toramaru. At muling umatake sina Shin at Mafuyu, ngunit hinawakan lang ni Shinaya ang kanilang mga mukha upang pigilan ang opensa, bago sila malakas na ibinato palayo. Nagulat si Shin dahil hindi niya mabasa ang iniisip ni Shinaya, bagay na kadalasan ay kaya niyang gawin. Samantala, gamit ang kanyang matalas na pandinig, napansin ni Kaji na natutulog si Shinaya habang lumalaban, isang imposibleng sitwasyon para sa kanila. Bukod dito, napansin din niya ang kakaibang precision machinery na ginagamit nito. Pinaputukan ni Toramaru si Shinaya habang si Shin ay sabay na umatake. Kitang-kita ang kanilang teamwork sa pagtatangkang pabagsakin si Shinaya, ngunit hindi pa rin ito sapat. Inakala ng tatlo na nakapagpatama na sila ng malakas na atake, ngunit ang totoong dahilan kung bakit sumakit ang ulo ni Shinaya ay dahil si Gaku mismo ay nauntog sa pader habang nakikipaglaban. Sinabi ni Gaku kay Kashima na tila may problema sila sa lugar na kinaroroonan nila. Habang nakikipaglaban, nagawa pa niyang uminom at tinanong kung sino ang katawang ginagamit niya ngayon, dahil natutulog pa rin ito hanggang ngayon. Sagot naman ni Kashima, ito raw ang batang inupahan nila ngayong araw, ang tanging may kakayahang makasabay sa galaw ni Gaku sa laban. Bago matapos ang usapan, idinagdag ni Gaku na kung sino man sa mga batang kalaban nila ang matirang buhay sa huli, sila ang kukunin at isasama sa kanilang grupo. Sa isang mabilis at malupit na atake ni Gaku, hindi na nagawa ng tatlo na umiwas. Hindi pa nakontento si Gaku at agad pa niyang sinipa si Mafuyu ng 2 beses, dahilan para tumalsik ito sa sobrang lakas ng tama. Bago pa man masipa si Toramaru, mabilis siyang sinagip ni Kaji at inilayo mula sa panganib. Nilapitan din ni Kaji si Mafuyu at pinayuhan na umalis na sila, ngunit tinanggihan ito ni Mafuyu. Sa halip, nagpatuloy siyang naglakad papalapit kay Shinaya. Nagtataka si Kaji kung paano pa nila nagagawang bumangon, kahit paulit-ulit silang napapabagsak, at kung saan nanggagaling ang determinasyong patuloy na lumaban. Muling bumangon si Toramaru at nag-alok ng tulong para mas mapabilis ang paglapit ni Mafuyu sa kalaban. Ginamit niya ang kanyang weapon at ibinato si Mafuyu papunta kay Shinaya. Ngunit na-counter pa rin ito ni Gaku at tuluyang napatumba si Mafuyu. Gayunpaman, dahil sa ginawa ni Mafuyu, nagawa niyang malamatan ang salamin ni Shinaya, isang senyales na kahit papaano ay nagdulot siya ng epekto sa laban. Dahil sa nasaksihan ni Kaji, nakaramdam siya ng hiya sa sarili dahil pakiramdam niya wala siyang nagagawang tulong. Nabasa naman ni Shin ang iniisip ni Kaji at sinabi, kung ganyan ang nararamdaman mo ngayon, sigurado akong mas giginhawa ang pakiramdam mo kapag nagsimula ka ng umaksyon. Sumang-ayon si Kaji at tumugon kay Shin na mayroon siyang isang plano. At tinanong niya kung handa ba itong sumunod sa kanya. Samantala, sa panig naman ni Sakamoto, biglang lumitaw ang isang usa sa kanilang harapan. Agad itong nilapitan ni Akira, at dito inakala ni Sakamoto na si Kashima ang nasa kanilang harapan. Kasabay nito, nagsimulang magpanik ang mga hayop sa paligid, na para bang nagbabadya ng paparating na panganib. Dahil dito, agad na naisip ni Sakamoto si Shin. Nag-alala siya at tahimik na nasabi sa sarili na sana ay ligtas ito. Makikita na nasira na ang kaliwang paningin ni Gaku, kaya't nagmakaawa si Kashima na huwag na itong tuluyang sirain. Samantala, napansin ni Kaji na tila may kumokontrol kay Shinaya, at ang taong iyon ay wala mismo sa kanilang lugar. Nagtaka si Shin kung paano ito nalaman ni Kaji. Ipinaliwanag naman ni Kaji na nadiskubre niya ito sa pamamagitan ng tunog, at na ang salamin na suot ni Shinaya ay nagsisilbing parang headset. Namangha si Gaku sa natuklasan ni Kaji. Muling sumugod si Gaku, ngunit nagawa nilang umiwas sa kanyang pag-atake. Napagtanto rin ni Kaji na tama ang kanyang hinala, may kaunting lag ang bawat galaw ni Shinaya, at kaya niya itong iwasan kung makikinig siyang mabuti. Dahil sa malakas na suntok ni Gaku, nawasak nito ang lupa, dahilan upang bumagsak silang tatlo sa ilalim. Ngunit imbes na mag-alala, nanatiling kalmado si Kaji. Sa katunayan, mas pabor ito sa kanya, dahil sa loob ng kuweba ay mag-echo ang bawat tunog, isang malaking bentahe para sa kanyang pandinig. Ipinaliwanag ni Kaji kay Shin na ang equipment na ginagamit ni Shinaya ay may isang malinaw na kahinaan, ang lag sa kanyang pagkilos. Ayon kay Kaji, naririnig niya ang tunog na nagmumula sa headset nito, at sa tuwing ang tunay na kalaban ay sumusuntok, mayroong 0.5 second delay bago iyon maisagawa ni Shinaya. Sa ngayon, ang tanging magagawa lamang ni Kaji ay umiwas.
Naisip naman ni Shin na kung babasahin niya ang nasa isip ni Kaji, magagawa rin niyang iwasan ang mga atake. Ngunit nang umatake na si Gaku, hindi ito nagawang iwasan ni Shin. Napagtanto niya na sa oras na banggitin pa lang ni Kaji ang kanyang naririnig, huli na para mabasa at ma-react-an ni Shin. Napaisip siya, parang naranasan niya na ang ganitong sitwasyon noong panahon na si Mr. Sakamoto mismo ang nagpe-predict ng galaw ng kalaban at ginagabayan siya gamit ang sariling kaisipan. Ngunit agad niyang sinabi sa sarili na hindi siya dapat umasa sa ganoong paraan ng pag-isip. Sa mismong sandaling iyon, ginamit ni Shin ang kanyang sariling kakayahan, ang precognition, upang makaiwas at makipagsabayan. Namangha si Gaku nang makaiwas si Shin sa kanyang atake. Dito, ginamit ni Shin ang kanyang kakayahan upang basahin ang hinaharap ni Kaji. Nakapuntos si Shin, ngunit kapalit nito ay unti-unti nang nanlalabo ang kanyang paningin dahil matagal na siyang nakikipaglaban. Nagpalitan sila ng mga atake, at kitang-kita na nakakasabay si Shin sa bilis ng laban. Sa gitna ng labanan, sinabi ni Kaji kay Shin na bigyan siya ng kaunting oras. Habang patuloy ang kanilang sagupaan, ikinabit ni Kaji ang isang device sa kanyang tainga. Doon ay nakapokus siya sa bawat tunog na kanyang naririnig. Ilang sandali pa, ipinahayag niya na na-memorize na niya ang mga tunog ng kalaban. Kaagad niyang nagaya ang eksaktong atake ni Gaku at nasorpresa si Shin sa kakayahan ni Kaji na tularan ang galaw ng isang tao nang halos walang pagkakaiba. Nagpatuloy ang laban ng tatlo. Sabay na umatake sina Shin at Kaji, dahilan upang patuloy na umatras ang kanilang kalaban. Napansin ni Kaji mula sa eko na kanyang naririnig na limitado lamang ang dalaw nito. Sinamantala niya ang pagkakataon at pinaulanan ng malalakas na suntok si Shinaya. Sa kanyang pag-atras, isang pader ang pumigil sa kilos niya, kaya't sabay na umatake sina Shin at Kaji mula sa likod at harap. Ngunit hindi ito naging sapat upang mapigilan si Gaku. Nagawa niyang tamaan ang tagiliran ni Kaji, at hindi pa doon nagtapos, nagpakawala pa siya ng isang malakas na special attack, tila isang sound wave na diretsong tumama kay Kaji. Kasunod nito, inatake rin niya si Shin. Dahil nasa limit na ang kanyang katawan, hindi na makagalaw si Shin at handa na sanang tanggapin ang huling atake ni Gaku. Subalit bago pa man siya tamaan, biglang dumating si Sakamoto upang iligtas siya. Agad na nakilala ni Gaku ang taong umatake sa kanya, habang si Kashima na may hindi maitago ang pag-aalala, dahil ang dumating ay walang iba kundi ang isang legendary hitman. Galit na tinanong ni Sakamoto si Shinaya kung siya ba ang may kagagawa ng lahat ng kaguluhan. Ngunit sa halip na sumagot, bigla lang siyang binato ni Shinaya. Walang kahirap-hirap itong sinalag ni Sakamoto gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos, inutusan niya si Shin na umalis at isama si Kaji, pero agad din niyang binawi at sinabi, "Let's divide and conquer." Kaagad namang kumilos si Shin ayon sa plano. Sa gitna ng tensyon, winasak ni Sakamoto ang malaking bato sa kanyang tabi, dahilan para dumaloy ang malakas na pressure ng tubig. Sa pag-agos nito, inanod sina Sakamoto at Shinaya hanggang sa nagpatuloy pa rin ang kanilang matinding labanan sa ilalim ng tubig. Natanong ni Kashima kung ano ang ginagawa ni Gaku, at pabirong sagot nito ay nagsiswimming. Habang bumabagsak sila, napansin ni Sakamoto ang eroplanong sinakyan nila. Nang dumapo sila rito, mabilis niyang ikinabit ang seatbelt kay Shinaya para hindi ito makagalaw. Doon niya mariing sinabi, "Kung sino man ang manakit sa aking kaibigan, karapat-dapat na ipa-report." Mula roon, walang tigil na pinaulanan ni Sakamoto ng malalakas na suntok si Shinaya, sinampal ng passport ng ubod ng lakas, at hinampas pagamit ang maleta. Hindi pa siya nakontento, ginamit pa niya ang gulong ng landing gear, pinaikot ito at sinakyan mismo papunta kay Shinaya, bago tuluyang ipanghampas sa kanya. Sa huli, bumilib si Gaku sa ipinakitang lakas ni Sakamoto. At tuluyan namang nawalan ng malay si Shinaya matapos ang sunod-sunod at matitinding atake ni Sakamoto. Naiwan si Sakamoto sa isang dramatic na posing, habang sinisikatan ng araw, isang malinaw na tanda ng kanyang tagumpay. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu. At big shoutout po sa iyo idol. Salamat sa patuloy na pagsuporta.